Magandang araw sa lahat. Ito ang aming repetition nung nakaraang klase. Ano ba ang paraan ng pilosopiyang Pilipino? At dito sinasagot namin na Ang pilosopiyang Pilipino ay hindi lamang nakabatay sa wikang ginamit o sa wikang Pilipino, sapagkat ito ay nakaugat sa sariling paraan ng pag-iisip ng Pilipino. Isang pag-iisip na isinasapuso at isinasaisip muna bago isinasagawa, upang maging makabuluhan ang kilos at pamumuhay ng tao. mga suportang punto para sa thesis. Una, sinasabi namin ito sapagkat ang pilosopiyang Pilipino ay may malalim na ugnayan sa karanasan, kultura at tradisyon ng Pilipino na nagsisilbing pundasyon ng kanilang natatanging paraan ng pag-iisip. Ikalawa, sinasabi namin ito dahil sa katotohanang hindi sapat na ang filosofiya ay ginagawa na walang malay na pagninilay. Sa halip, ito ay dapat isinasapuso at isinasaisip upang maging tunay na makabuluhan ng mga kilos at pagpapasya ng tao. Para sa suportang ikatlo, Sinasabi namin ito dahil ang pilosopiyang Pilipino ay hindi pansarili lamang. Ito ay nakaugat sa ugnayan ng tao sa kapwa, sa pamayanan at sa iba pang umiiral. Kaya't ang kahulugan ng buhay ay nahubog sa pakikipagkapwa at pakikilahok sa mundo. mga personal na karanasan na nagpapaliwanag sa bawat sumusuportang punto. Una, upang ilarawan ang unang punto, maaring isaalang-alang ang mga akda ni Leonardo Mercado at Jose Rizal na naisulat sa Ingles at Espanyol. Subalit ang paraan ng pag-iisip at pagpahayag ng kanilang mga akda ay malinaw na nakaugat sa Pilipinong karanasan at pananaw. Kaya't nanatiling buhay ang kanilang karakter bilang Pilipino sa kabila ng wikang ginagamit. Bilang halimbawa para sa ikalawang punto, noong ako ay nag-aaral pa ng electronic engineering, napagtanto ko na hindi sapat ang puro diskusyon lamang. Kinakailangan ding isagawa ang mga natutunan upang maging tunay na makabuluhan ang kaalaman. Sa paraang ito, nagtatagpo ang kaalaman at paggawa na siyang katuparan ng pag-unawa sa pamamagitan ng pagkilos. Gayon din sa filosofiya, hindi ito nanatili sa isip lamang, kundi dapat isinasabuhay at isinasagawa. Sa ikatlo, tungkol naman sa ikatong punto, ako mismo ay nakaranas kung paano natutulungan ang aking pamilya upang maging matagumpay ang pagdiriwang ng pista. Ipinapakita nila ang bertud ng pakikipagkapwa-tao sapagkat ito ay hindi lamang iniisip o sinasabi, kundi malinaw na naghahayag sa masamang pagkilos at pagtutulungan. Sarili o iba pang makatwirang pagtutol sa bawat sumusuportang punto. Una, gayunpaman, maaring sabihin ng iba na ang paggamit ng ibang wika sa pamfilosofiya katulad ng Ingles ay hindi maaring ituring na pilosopiyang Pilipino sapagkat ang wikang Ingles ay may sariling paraan ng pagpahayag at pag-iisip na naiiba sa wikang Pilipino, kaya maaring mawala ang tunay na diwa ng Pilipinong pananaw. Ang pagtutol sa ikalawang punto, tumututol ang iba na may mga kilos na hindi sinasadyang isaisip o isapuso ng isang tao. Subalit nagbunga pa rin na magandang kinalabasan at nagkaroon ng kahulugan para sa iba. Katlong pagtutol, sinasabi ng ibang nag-iisip na ang pilosopiya ay hindi nangangailangan ng pakikipagsalamuha sa iba sapagkat anila maaring maging sagaba lamang ang ibang pananaw sa pagtuto at pagkilos dahil iba-iba ang pananaw at karanasan ng bawat tao. Para sa mga sagot sa bawat pagtutol, sa unang pagtutol, sinasagot namin na kahit isinulat sa Ingles ang filosofiya, nanatili pa rin ang Pilipinong pananaw at pamaraan ng pag-iisip sa loob ng teksto. Ang wika ay daluyan lamang. Ang diwa at karanasang Pilipino ang siyang tunay na bumubuo sa filosofiyang Pilipino, tulad ng ginawa ni Jose Rizal at Leonardo Mercado. At ikalawang sagot, tumutugon kami na ang filosofiya ay nagiging makabuluhan kapag ito ay sinasaisip at isinasapuso, sapagkat sa pamamagitan nito ay natutulungan ang tao na lubos na maunawaan ng naisipahiwatig ng kaalaman. Kaya't ang tunay na kahulugan ng filosofiya ay hindi lamang nakabatay sa kilos o bunga, kundi sa malalim na pagtitindi at pagninilay sa ginagawa. At tungkol sa ikatlong pagtutol, sinasabi namin na ang filosofiya sa filosofiyang Pilipino ay hindi hiwalay sa ugnayan sa kapwa, sapagkat ang pakikipagkapwa-tao at pagtutulungan ay nagpapalalim sa kahulugan ng kilos at kaalaman.
Iba man ang pananaw ng bawat isa. Ang pakikisalamuha at pag-unawa sa iba ay nagpapayaman sa karanasan at nagbibigay ng mas malawak na perspektiba sa pilosopikal na pagninilay. Mga paglalarawan ng mga sagot. Una, nung ako ay nagbasa ng akda ni na Dr. Thomas D. Rosario Jr., napansin ko na kahit isinulat nila sa Ingles, na natili pa rin ang Pilipinong paraan ng pag-iisip sa kanyang pagsusulat. Ito ay patunay na ang filosofiya ay hindi nakasalalay sa wika kundi sa diwa at karanasan ng Pilipino. Sa aking pag-aaral ng electronics engineering, natutunan ko na hindi sapat ang puro teorya. Kinakailangan ding isabuhay at subukan ang kaalaman sa pamamagitan ng hands-on activities. Sa ganitong paraan, mas naintindihan ko at naipaliwanag sa sarili ang mga konsepto katulad ng filosofiya na nagiging makabuluhan kapag isinasa puso at isinasaisip ang kaalaman bago isinasagawa. Mga halimbawa, una, sa pagdiriwang ng pista sa aming baryo, nakita ko kung paano natutulungan ang aking pamilya upang maging matagumpay ang selebrasyon. Ang pagtutulungan ay malinaw na napapakita ng bertud na pagkikipagkapwa-tao sapagkat ang bawat isa ay kumikilos hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kabutihan ng buong komunidad. At sa konklusyon, sinasabi namin na ang pilosopiyang Pilipino ay isang malalim at masalimuot na sistema ng pag-iisip na hindi lamang nakabatay sa wika kundi sa karanasan, kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Ang mga pilosopiya ng Pilipino ay tunay na makabuluhan kapag ito ay sinasapuso at isinasaisip at nakaugat sa ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at pamayanan. Sariling pananaw tungkol sa mga sagot. Una, sa aking pananaw, napakahalaga ng papel ng kultura at wika sa paghubog ng ating filosofikal na pag-iisip. Hindi sapat na tanging teorya lamang ang pinag-usapan. Ang mas mahalaga ay kung paano natin ito naisasabuhay at naipapahayag sa ating kultura at nakasanayan. Kalawa, naniniwala ako na ang pagninilay at pagsusuri ng ating mga aksyon ay nagbibigay ng tunay na kahulugan sa ating mga desisyon at kilos. Hindi sapat na magawa lamang ang isang bagay. Kailangan ito ay may tamang pag-iisip at malasakit sa iba. At pangatlo, ang pagtutulungan at pagkikipagkapwa-tao ay hindi lamang isang tradisyonal na bertud kundi isang mahalagang bahagi ng ating filosofiya sa pamamagitan ng ugnayan. Ito ay mas naging makulay at may kabuluhan ang ating mga hakbang at layunin sa buhay. Para sa paglalapat ng mga pananaw sa sariling buhay sa kasalukuyan, una, sa aking katrabaho o sa aking kaklase, tinitiyak ko na hindi lang ako nagtatrabaho para sa aking sarili, kundi para din sa kapakanan ng iba. At sa ikalawang paglalapat, sa bawat desisyon na ginagawa ko o sa aking desisyon, inuuna ko ang pagiging bukas sa mas malalim na pagninilay sa mga resulta nito, hindi lamang sa aking kapakinabangan, kundi pati na rin sa epekto nito sa ibang tao. At sa huli, sa mga pagkakataon ng mga pagtulong sa komunidad, natutunan ko na hindi sapat ang magbigay lamang ng tulong. Mahalaga rin na ito ay ginagawa ng may malasakit at pagkakaisa upang maging mas makulay ang mga karanasan ng bawat isa. Yun lang po at maraming salamat.